Hello, my beautiful souls. Welcome sa ating tarot reading sessions. Keep in mind, general reading po ito. Maring mag-resonate, maring hindi. Kunin nyo na lang po kung para sa inyo and leave the rest. Maring mag-shift energies or magkabaliktad ang sitwasyon. Kaya kayo na pong bahala kung saan kayo nakalugar sa reading natin. Okay? So, let's see. So we have here the Hangman, Two of Swords, the Ace of Wands, Six of Pentacles, the Fool, the High Priest, Knight of Wands, and this Nine of Pentacles. Yung bottom card natin is the Queen of Swords. So, may strong Aries Libra placement tayo dito na nakuha. So, tingnan natin. Mukhang may mga desisyon na naman na hindi mapagdesisyonan. Pwedeng regarding to sa new person na coming into your life na hindi ka makapag-decide about this person. Kasi for some of you, meron pa ding natitira na konting parang umaasa pa rin from the past. Kaya parang itong person na to gustong pumasok sa buhay mo, maaring Aries or Libra, ay parang hihirapan ka. Kasi for some of you, it's a younger person. Kaya parang you're not sure. So, we have here the ring, mask, and target. So, tingnan pa natin sa signs and symbol cards natin to. Para kasing may natatakot din dito na maring hindi siya totally totoo sa mga ayun no. Para kasi may natatakot dito na hindi totoo yung mga pinapakita niya sa yung kabutihan. Iniisip mo baka sa una lang to. Ayan, with this doll mask, lumabas pa sila parehas. And we also have here the snail and perfume. Pero para kasi may ibang tao kang hinihintay. Parang hindi ito yung gusto mong person or may other person kang gusto na hinihintay. We also have here the rain sa bottom card. So, thinking the past pa rin. So, meron pa rin talaga na hindi pa totally nakaka-move on from the past. Maring ito yung hinihintay eh. So, tingnan natin sa ating The Hidden Truth Oracle cards. Kaya itong new person na ito ay parang hindi niya alam kung saan siya lulugar. Maring ikaw or siya, no? Maaari kasing ikaw tong taong to na hindi alam kung saan ka lulugar sa puso or sa buhay nitong taong ito na parang ka-talking stage mo or kausap mo. Okay, so pwedeng siya rin. Hindi niya alam kung saan siya lulugar sa puso mo, sa buhay mo. Kasi mukhang may someone pa na energy from the past na hindi pa totally nabibitawan or hindi pa totally nare-release or nawawala sa sistema. So, tingnan natin, I wish I had treated you better. I hide behind material things. So, maaring ikaw, hindi ka pa totally nawawala sa sistema nitong taong to. Kaya hindi siya maka-move forward, hindi siya makapasok sa bagong seryosong relasyon. So, I remember every detail of that day. I'm so attracted to you. Just being near you is intoxicating. I know I was a distraction from your pain. I'm not available. And I don't react when people mention you. You speak to me through music sa bottom card. So, ayun na nga, no? May mga past energies pa na hindi talaga mabitawan dito. Although, not available na yung taong hinihintay from the past, maaaring in a relationship na, no? So, tingnan natin anong message ng Archangel natin. So, we have here creative writing by Archangel Gabriel. Make time to write down your thoughts in a journal or pen an article or book. So, maaari makatulong sa iyo yan, no? Pagsusulat, isulat mo yung mga thoughts, ideas mo in your journal kasi maaaring malaki ang may tulong yan sa iyo in the future o maaaring yan sa isa sa mga hobbies mo na pinagkakaabalahan ngayon.
Maaaring ano ka din, magbasa-basa ka ng mga notes mo before, kasi maaaring diyan ka makakuha ng mga thoughts, ideas mo ngayon na puwede mong gamitin sa mga pinagdadaanan mo. So, tingnan natin sa ating tarot messages. You're my wish come true. Powerful and discipline. I want to marry you someday. Ayan, oh, with this ring card pa natin dito, and I want to marry you someday. You're so sexy. The struggle is real, caught in the middle. Ayun na nga, no? Third party situation. Crying over you, feeling lost, and can we start again? Bottom card natin, you're so hot. Pero this person is still attracted pa rin siya sa'yo, may feelings pa rin, gusto ka pa rin niya. Pero although, ayan, ano na kayo, parang separated na itong taon 'to, pero may mga hindi pa rin talaga maka-move on, makabitaw, hindi pa rin mawala sa sistema, 'no? Kaya parang you're still hoping na babalik yung taong 'to. Nag-aagam-agam, nagdadalawang isip kung papasok na ba in this new relationship kasi you still love that person or may feelings pa rin dun sa taong yun. So, tingnan natin sa mga initials. Although may mga other options na o may mga nagpaparamdam na or may mga kausap na or yung iba may karelasyon na. Pero still, hindi pa rin makalimutan yung maaaring greatest love pala yun. Ayan, meron tayong QFVM. ANTCE. Bottom card Y. Okay, so kuha tayo ng blue card. We have here understanding, prophecy, and true love. So, maaaring true love talaga yung hinahanap pero may mga nanghihinayang, may mga binitawan na parang yun na yung the best option pala pero nabitawan pa. So, tingnan natin sa general signs and messages natin. We have here National Capital Region, high expectations ngayong May 10. Ano nangyari nung May 10? Baka may mga nagparamdam nung May 10. Capricorn, overthinker, shy at first, Pisces, June, cold city. One is fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Green-minded, maring soulmate energy for some of you, talented. Number 5, attractive, selfiholic, flirtatious. Ayan. Kasi lumandi pa sa ibang option eh. Ayan. And we also have here Gemini, October, Aquarius, and twin flame. May mga twin flame energies pa rin tayo dyan. So, ayan ang ating reading, my beautiful souls. Thank you for watching. Take care and God bless. See you in our next reading, guys. Bye-bye.